Hola! Tole Leje, Tole Leje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 29, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 16, verse 13 to 19. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Kasareya ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi pinahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pinagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa Gospel ngayon, dinala ni Jesus yung kanyang mga alagad sa Caesarea Philippi. Hindi ito aksidenteng lugar. Ang Caesarea Philippi ay kilala noon bilang sentro ng pagsamba sa iba't ibang Diyos at simbolo ng kapangyarihan ng Imperyo Romano. Kaya sa gitna ng maraming Diyos-Diyosan at maraming impluwensya ng mundo, tinanong ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ba ako? Kaya meron silang iba't ibang mga sagot. May nagsasabing si Juan Bautista, may nagsasabing si Jeremias, isa sa mga propeta. Pero yung pinaka-ending ng tanong ni Jesus ay patungkol sa personal nilang mga sagot. Para sa inyo, sino ako? At si Pedro yung sumagot. Sabi niya, ikaw yung Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi ni Jesus na mapalad ka, Simon Pedro, dahil ito ay inilihim sa lahat, hindi ito galing sa kanino man, kundi ito ay ipinakilala sa iyo ng Ama. No? Sa Bible, narinig natin na simula noon si Simon ay tinawag na Pedro at sabi ay sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Alam niyo po, pag nagpapalit ng pangalan ay tanda ng bagong misyon sa Bible. Mula sa pagiging Simon, naging Pedro. Ibig sabihin ay bato. Hindi dahil perpekto siya. Alam nating maraming kahinaan si Pedro. 3 beses nga niyang itinanggi si Jesus. Pero pinapakita ng gospel na ang simbahan ay hindi itinayo sa pagiging dahil si Pedro ay perpekto. Itinayo ito dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. In today's gospel, ito rin yung hamon sa atin. No? Sino nga ba si Jesus para sa atin? Kasi madaling sabihin na si Jesus ay Diyos. Madaling sabihin na naniniwala tayo. Pero paano kapag dumating yung mga problema? Sino ba talaga si Jesus para sa atin kapag wala ka ng pambayad sa mga bills mo? Kapag nawalan ka ng trabaho? Siya pa rin ba yung ating pag-asa? Paano kung hindi nasasagot yung dasal natin? Siya pa rin ba yung Panginoon natin? Paano kung nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng aberya sa pamilya? Magtitiwala pa rin ba tayo?
Kasi minsan, kilala natin si Jesus sa isip, pero hindi natin siya lubusang kilala sa puso. Kaya dito, ipinapaalala sa atin na kilalanin natin mabuti si Jesus bilang anak ng Diyos. At kung siya'y anak ng Diyos, ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Kanya. Kaya ngayong araw na ito, ang challenge sa atin ay maglaan tayo ng 5 minutong katahimikan at personal natin kausapin si Jesus. Let us pray. Panginoon, salamat dahil kilala mo kami ng lubos. Kahit alam mo ang aming kahinaan, patuloy mo pa rin kaming tinatawag. Tulungan mo kami magkaroon ng pananampalatayang tulad ni Pedro. Isang pananampalatayang hindi lang nagsasalita, kundi nabubuhay. Patatagan mo rin ang iyong simbahan. Pagpalain mo ang Santo Papa, ang aming mga obispo, pari, religyoso at lahat na naglilingkod sa iyong bayan. At nawa araw-araw ay maipahayag namin na hindi lamang na sa pamamagitan ng aming mga labi, kundi sa pamamagitan ng aming buhay na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Friends, may kakilala ka bang nalilito sa kanyang pananampalataya o kayo naghahanap ng direksyon at katotohanan? Share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, sa mga Facebook friends, sa mga ka-chat natin, classmates at mga ka-office mate. Hindi mo alam na baka sa simpleng pag-share mo ay maging simula ng isang taong makakasagot sa pinakamahalagang tanong ng kanyang buhay. Sino si Jesus para sa kanila? Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.